Hello mga ka-solar, nice to see you again. So sa video na to is mag-unbox ako ng battery na binili ko. Yung battery na binili ko is LiFePO4 12.8 volts 120 amperes. So binili ko yun sa Shopee, mga nasa 7,400 yung bili ko nun. So ito guys yung battery na binili ko sa Shopee. Yun 7,400 kasama yung voucher tsaka yung shipping fee. So original price nito is 7,500 and hindi ko na order gamit yung COD, hindi ko siya ma-check out kaya pina-order ko sa kakilala ko kasi gagawa pata ng account dun, kailangan may account ka para dun sa bangko ng Shopee para ma-order mo siya at hindi ako sure kung pwede siya COD kasi sa akin di nag-work yung COD, so baka sa inyo mag-work, so depende. So ito guys, i-unbox natin tapos ipapakita natin yung laman niya, yung voltahe at saka yung itsura niya, mga BMS, voltahe ng kada cell. Bubuksan natin to. So yun guys, hindi ko pala ma-capacity test to kasi wala akong capacity tester dito. And check muna natin yung weight niya. Ito, nasa 15 kg. So, yun, bubuksan natin and check natin yung laman. So, bubuksan na natin guys So, safe na safe at yung packaging nila. Ang kapal na ng bubble wrap tsaka may foam pan nakabalot. So, yun, ang ganda ng package nila. So yun, proceed tayo sa pagbukas. So ito guys, LiFePO4 battery 12.8 volts 120 amperes. So sa halagang 7,400 is sulit na to. By the way, may mga review na rin na sa YouTube sa capacity nito and then na-prove do na true value naman yung kung anong dinideclare nila na capacity. So yung 120 doon is mga nakuha din siguro doon is 120 ampere hour din. So na-check na rin, proven na rin na legit yung battery na ginamit. So buksan na natin. So, merong bolt at saka para dito sa terminal, positive, negative terminal at saka yung rubber cap, dalawa, tigda dalawa at yun lang ata, bolt lang. So, labas na natin. So ito guys yung battery, may plastic pa dito, tanggalin natin. Negative tsaka positive terminal and then yung cover nya plastic or yung casing nya at merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na screw pang lock sa cover. So itong screw ka-solar, supposed to be meron pang cover to, yung butas na to kasi may binili akong 280 amperes na ganitong brand din, tapos yung butas dito para sa screw is merong cover. So papakita ko sa inyo guys So ito yung current setup ko, 12.8 volts 280 ampere hour na lithium iron phosphate solar homes yung brand, at yung screw nya is may takip siya. Ito to, hirap ang tanggalin, supposed to be may takip yun ewan ko bakit wala dun sa binili ko. Ito yun, ang cover lang siguro para hindi kalawangin or hindi mapasukan ng dumi. Anyway, wala namang problema kahit walang cover yun. So check natin yung bolt na kasama sa battery.
Try natin ikabit kung kasya yung size. Kasya yung bolt. So, I think sakto lang to. Yan. Sakto lang. Tama yung size niya. At rubber cap niya, protection para hindi ma-short circuit. Kasi mahirap to pag nalapatan ng nadikitan ng dalawang ng metal, mag-short circuit to. So, protection to yung rubber cap. Ngayon guys, susukatin natin yung voltahe. 12.8 volts, mga nasa 30% yan. So dapat mga nasa 12.8 to 13.2 volts lang. So check natin. Tingnan natin ang ilaw. .28. So 13.3, medyo mataas yung voltahe niya, mga nasa 70% na siguro to. So yung gagawin natin dito guys, bubuksan natin, check natin yung BMS, and then titingnan natin kung paano natin kabitan ng active balancer. Kasi bala ko dito kakabitan ng active balancer for future proof na rin sa pang matagalang gamit, baka kasi mag-imbalance yung mga cell dyan sa loob. So mas maganda na may active balancer na. Preparation na rin. By the way, yung battery pala to gagamitin ko sa solar generator na pinapa-repair sa akin. So ito yung solar generator. Next video ipapakita ko paano ko ayusin. Papalitan ko yung inverter, charger, tsaka yung battery niya na lead acid, papalitan ko yun. So next video na yun. Focus muna tayo sa unboxing tsaka yung pag-check ng battery. Guys, unscrew na natin. So ito yung nagustuhan ko kay Solar Home kasi mabilis lang buksan yung battery. Pag nag-add ka ng active balancer, mabilis lang. Actually meron pang isang brand yun sana yung maganda din yun, Gentai brand ng battery. Based sa review, sumusobra din yung capacity niya sa actual versus doon sa dinideclare nila na capacity. Yung downside lang doon is mahirap siyang buksan. Nakadikit kasi dito, mayroong glue, tapos pahirapan pa yung pagbukas doon. Unlike dito kay Solar Home, nakascrew lang. So just in case na gusto mong lagyan ng active balancer, or pag nagka-problema, nag-imbalance na yung mga cell doon sa loob, mabilis na siyang lagyan ng active balancer. Mabilis lang buksan. So yun. Ayun, natanggalan natin yung screw. Buksan na natin guys. Ito na siya. Okay. Ito yung BMS niya. At yung kagandahan is naka nut yung nut thread yung pagkabit niya, hindi siya naka laser weld, just in case na ayusin natin or may masirang isang cell, mabilis ng palitan. So yung BMS, Dali BMS, capacity is, discharge current is 120 amperes, charge current is 120 amperes. Mataas-taas din yung capacity nito guys. Ito yung positive terminal at ito naman yung negative. Ito yan. So i-check natin yung individual cell nito kung balance ba. So guys, check natin isa-isa kung ilan yung voltahe per cell. So cell 1, .32, cell 2
3.32, cell 3, 3.32, and cell 4, 3.32. So balance. Magandang klaseng battery kasi balance yung per cell. So yun guys, hinihintay ko ngayon dumating yung active balancer ko, and then kakabit ako ng active balancer para for future protection na rin, just in case na mag-imbalance yung battery, meron pa rin siyang protection na magbabalance dun. So anyway, yung BMS actually may passive balancer feature na yan eh, kaso mas mabagal lang siya compare dun sa active balancer. Mabilis kasi yung pag-balance ng active balancer compare dito sa passive balancer ng BMS. So yun, waiting na lang tayo sa active balancer natin na in-order si Shopee. So yun, balik ko muna to, i-assemble ko muna habang naghihintay sa active balancer. So yun mga kasolat, next video na lang yung pagkabit natin ng active balancer para hindi masyadong mahaba yung video ko ngayon. So see you sa next video. Salamat sa panood ng video ko, and good luck mga kasolar. Bye bye.